Kamusta po ang lahat? Ngayong araw ay gagawa tayo ng cinnamon roll. Ayan po, masarap po yan, garantisado, at may cream cheese on top. Ayan, nag-grease po ako ng ating bowl para hindi po dumikit yung ating dough. Mamaya, pag nag-mix na tayo, mayroon akong 1 cup warm water, milk, pwedeng water, 1 teaspoon, yes, at 1 teaspoon sugar. Kasi po matagal na sa rep yung aking yes, kaya kailangan na malaman ko kung active pa ba siya or hindi na. Ayan po, isit aside natin ng 5 minutes. And 2 and 1/2 cup all-purpose flour. And then 1/4 cup nido powder. Ayan po. Ipaghalo-halo lang po natin yan. And 1/4 cup white sugar. Pwede pong brown. 1 teaspoon baking powder. And ayan, mayroon akong Himalayan salt. Pwedeng iodized salt. Wala kasi ako nun. Pero pwede naman yan. Then mix lang po natin yung ating harina. And 1/4 cup olive oil. Pwedeng vegetable oil po ha, kasi medyo mahal yung olive oil. At saka isang fresh na egg. Ayan na po, after 5 minutes ay nag-bloom na po yung ating yes. Ibig sabihin ay pwede pa siya at active pa rin siya. Pag sobra din pong mainit yung tubig or ang ating gatas, ay namamatay po yung yes, hindi rin po yan nagbo-bloom. Kailangan ay tama lang yung maligam-gam lang siya. Ayan po, at ihahalo na po natin sa ating harina yan. I-mix lang po natin. Dahan-dahan lang po natin paglalagay ng ating liquid kasi baka naman sobrang basa siya. Pag sobrang basa ay dagdagan nyo na lang ng harina. Pero itong ating recipe ay mas maganda ang malambot na harina. Kasi kapag marambot yung ating dough, ibig sabihin malambot din yung ating tinapay. At talaga masarap po siya. Natikman ko na. Garantisado po. Okay po, i-mix lang po natin masa sa kamay. Kung wala po kayong mixer ay pwede po kamay. 10 minutes pong pagmasa hanggang sa magkinis siya or yung magiging window test po natin. Malalaman po natin yan sa pag-window test natin. Kapag kumuha tayo ng konti at binanat natin yan, ay elastic siya at hindi na po napupunit ang inyong dough. Tsaga-tsaga lang po natin ang pagmamasa. Sa una po ay mahirap at medyo lalagnatin ka sa sobrang sakit sa braso. Pero kapag nakasanayan nyo naman po ay sulit na sulit naman ang inyong tinapay. Pwede po itong pang negosyo. Ganyan po mag-window test. Ayan. Medyo malambot po ang ating tinapay. Nadikit sa kamay. Tapos may malinis po tayong bowl. Lagyan po natin ng konting langis. At ayan, iikot po natin yung ating dough dyan. I-take a rest natin ng 1 hour hanggang sa mag-double ang kanyang size. Pero sa akin ay kalahating oras lang po yan kasi medyo nagmamadali ako at magluluto pa ako ng ulam. Ayan, nilagyan ko ng cling film or malinis na basahan para hindi siya mag-dry. Ayan po, nakikita niyo yung tasa. Nagpainit po ako ng tubig. Ilalagay ko po yan sa tasa. Yan po ang sikreto ko para mabilis ang ating pagtubo ng ating harina. Ayan yung harina. Mayroon akong lumang oven. Nakapatay po yan. Ipinasok ko po dyan yung aking dough. At pinagtabi ko po ang tasa, isang tasang tubig na mainit. At tatakpan po natin yan. Yung moist po niyan, yung init niyan, ay nakakatulong sa mabilis na pag-alsa ng ating dough. Ayan na po, after kalahating oras, ay ayan na yung ating dough. Nag-double na po ang kanyang size. Ayan, imamasa po natin ulit ng 10 minuto at gawin na po natin yung ating gustong shape. Sa akin ay cinnamon roll. Pwede yun kahit sa kung anong gusto nyong tinapay. Pwede po yan. Okay, masa-masa at tsaga-tsaga lang. Ayan. Pagtsagaan lang po natin
And may butter po ako. Ayan, plinatin ko na siya. At may butter po ako. Ayan. Unsalted butter po yan and room temperature na po yan para mabilis na ma-spread po natin yung ating butter dun sa ating dough. Ayan po. And then, ayan po yung aking cinnamon powder. Ayan. Lagyan lang po natin ng salaan para kapag may bubuo ay pagpatak po nung sa ating dough ay makinis po siya at hindi po siya buo-buo. May condensed milk din po ako. Ayan, in-spread ko po yung condensed milk para mas lalong sumarap yung ating cinnamon roll. At ayan, may cutter ako. Pwedeng kutsilyo po yan. Pizza cutter po yan, and hindi po masyadong maganda ang ating pagkahiwa kasi medyo hindi pantay-pantay kasi naisip ko ako naman ang kakain, kami naman ang kakain. Tapos tsaga-tsagaan lang po natin, roll lang po natin yan. Ayan, roll lang po natin. Then pag na-roll na po natin ay ilagay natin dyan, mayroon akong cupcake liner, diyan ko ilalagay para sa magandang ating presentasyon. Isa-isa, hindi sama-sama. Kasi naisip ko na mas gusto ko yung hindi siya dikit-dikit. Okay po? Tapos pagkatapos niyan ay pwede nating ipahinga ng kalahating oras. Takpan uli natin ng cling film para hindi mag-dry. Habang nagpapahinga ay ipa-preheat na natin yung ating oven sa 170 degrees Fahrenheit. Up and down ang gamit ko. Tapos brinasan ko po yung ating dough ng egg wash. Ang ating egg wash ay gamit ko ay egg yolk, yung dilaw, na may konting fresh milk. Pwede rin pong iba ang gamit natin. At isa lang na po natin sa ating na-preheat na oven. 20 minutes po yan. Hayan po kapag mayroon pong egg wash ay ganyan golden ang kanyang kulay. Kapag wala naman ay medyo maputla. Tapos yung toppings po natin ay cream cheese na may konting condensed milk. Mix lang po natin hanggang sa mag-runny siya or makombine ang lahat. Napakasarap po niyan, garantisado. And spread na po natin sa top ng ating cinnamon. Ang ganda po ng pagkaluto ng cinnamon natin dahil kahit kinabukasan, tinikman ko ay malambot pa rin siya. Okay po, kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, pa-subscribe naman po at pa-like. Lagyan nyo na rin po ng share, pa-share na rin po. Maraming po salamat. Sana po ay nasundan nyo ang aking video. And nagdas rin po ako ng konting cinnamon sa taas. Pang dekorasyon, pwede namang wala. Shoutout po pala kay Ate Lilda Kikay at kay Hupi TV. Maraming po salamat sa lahat ng suporta. And thank you po. Mua chup chup. God bless you all po. Bye po.